Former Senator Antonio Trillanes binalatan, guys. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ginigising na tayo ni former Senator Antonio Trillanes. Lalong-lalo na, guys, yung mga DDS. Ginigising na ho ni former Senator Antonio Trillanes na mag-isip-isip kayo sa mga sinusuportahan nyo. 'Di ba? Anyway, saludo ako dito kay former Senator Trillanes. Despite na nung panahon ni Digong, pinapatahimik siya, pinakulong na nga itong si Antonio Trillanes, ginawa ng sandamakmak na issue. Saludo ko sa kanya dahil nanatili siyang tumitindig, nanatili siyang nagvo-voice out, at nanatiling matapang kahit yung kalaban niya ay sobrang lakas. Hindi ho nagpatinag. Up to this moment, nangingibabaw ho itong si Antonio Trillanes sa pagsisiwalat ng katotohanan. Talagang saludo ako dito. Hindi nagpatinag kahit malakas ang kalaban. Dati, guys, hate na hate ko, personally, itong si Antonio Trillanes. Kasi kung ano yung sinabi ni Digong, pag sinabi niyang, ayan, sinungaling yan. Siya yung nagbenta ng Spratly Island doon sa West Philippine Sea. Naniniwala ako. Kahit yung court decision, harap-harapan na sa akin na pinapamukha na binasura na, naniniwala pa din ako sa chismis ni Digong. Which is doon ako nagkamali ng sobrang laki. To the point na naging panatiko ako. To the point na kahit mali, sinusuportahan ko. Kaya guys, wag na wag kayong maging panatiko ng isang politiko. Anyway, dito tayo sa katotohanan. Dito tayo sa tama. The truth will always prevail. Anyway, ito na nga. Sabi ni Trillanes slams, quote and quote, evil Rudy Duterte for inviting supporters to hell. So, inaanyayahan kasi, guys, ni former President Rodrigo Roa Duterte na magsama-sama daw sila ng mga supporters niya sa impyerno. Talaga nga naman. Gusto niyo yun, guys? Magsama-sama kayo sa impyerno? Katoliko pa naman kayo, nagsisimba kayo kada linggo, tapos susuportahan nyo yung taong, sinasama kayo sa kasamaan. Tama ba yun? Ha? Ito namang mga bulag na supporters, tuwang-tuwa din naman. Well, hindi na sa akin bago yan, guys, kung sasabihin niya ni Digong. Kasi, ilan yung taong naabuso nung drug war niya, na wala man lang siyang konsensya. Diba? 30,000 people were killed. Mga inosente pa yung iba dyan, na supposedly dapat siya yung nagtatanggol sa atin. Pinuprotektahan niya tayo. Pero anong ginawa niya? Pinabayaan. Diba? Hinayaan yung mga taong humanbusay dyan sa kalye na duguan, ang iba walang kinalaman, diba? Hinayaan niya. Talaga nga namang sobra-sobra na ang betrayal, ang public betrayal ni Duterte sa atin. Kaya nga naman sinasabi ko sa inyo na gumising na kayo. At tama kang ginagawa ni former Senator Antonio Trillanes. Ginigising niya ang mga DDS supporters. Sana kayo din, guys, magising na kayo sa katotohanan. Anyway, sabi ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes denounced former President Rodrigo Duterte for allegedly inviting his supporters to hell because they will not be accepted in heaven. Kasi siya, alam niya sa sarili niya na hindi na siya talaga tatanggapin ng langit. Madami na siyang ginawang kasalanan. Una, pang-aabuso, 'di ba, sa mga kababaihan, minolest siya. According dito kay Las Cañas yan, minolest siya, ni-rape, pinatay, 'di ba? Ang dami niyang ginawang masama. So, literally, alam niya sa sarili niya na, 'di ba, hindi na siya accepted sa heaven. So, ang ginagawa niya, dinadamay niya kayo, guys, ng mga inosente. Kasi, syempre, supporters kayo, 'di ba? So, inaanyayahan kayo na, total, di din naman kayo accepted sa heaven. Magsama-sama tayo sa impyerno. Kayo, papayag ba kayo nun, guys? Ako, hindi. Ayoko. Tama ba yan na isa kang leader, pero dinadala mo sa kasamaan yung mga naniniwala sa'yo? Parang ang pangit naman. Parang namang ang bantot nun. 'Di ba? Dapat leader ka. Dinadala mo na sila sa kabutihan, 'di ba? Hindi yung dinadala mo sa kasamaan. Tinuturuan mo pa kung paano maging masama. Nakakalungkot lang isipin. Anyway, former Senator Antonio Trillanes condemned
former President Duterte for inviting his supporters to hell, supposedly because they will not be accepted in heaven. So, Trillanes used hashtag Duterte evil, quote unquote, in a Facebook post along with his reaction to Duterte's statement. So, minura niya ang Diyos, minura niya si Pope, minura niya ang Catholic bishops and priests. He wanted to set up iglesia ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino and now literally, hinihikayat niya sa impyerno ang kanyang mga supporters. Sabi niya ni Trillanes. Hindi tayo santo, pero kung pinalaki tayong maayos, alam natin, dapat na ang masamang tao sa hindi. Kung meron kayong pag-iisip sa mga supporters ni Duterte, alam nyo nang mali, bakit nyo pa sinusuportahan? Alam nyo nang mali na inuabuso tayo ng China, binubuli tayo tapos sinusuportahan nyo pa yung taong binabasura tayo? Diba? Sinusuportahan nyo pa yung taong sinusuportahan ng China habang tayo nahihirapan tayo? Alam nyo nang mali na 30,000 people were killed during the Duterte drug war campaign. Alam nyo nang mali. Pinagtatanggol nyo pa rin? Hindi pa ba kayo nagigising sa katotohanan? Alam nyo nang mali yung sandamakmak na utang na iniwan niya sa bansang Pilipinas na hindi naman tayo nakinabang. Tapos kayo sinusuportahan nyo pa din. Nakakalungkot isipin na mga bulag pa din kayo sa katotohanan. And alam nyo nang mali na nag-reveal na ho itong kanyang former hitman na si Arturo Las Cañas na yung mga babae minamolestya, nire-rape, pinapatay, meron pang factory ng mga droga tapos kayo sinusuportahan nyo pa din. My God. Gumising na kayo sa katotohanan. May sira na yung utak nyo kung hanggang ngayon supporters pa rin kayo ni Digong. Alam nyo nang mali guys, yung binubuong destabilization effort, sinusuportahan nyo pa din si Digong? Alam nyo nang mali yung corruption. Hindi ko sinasabing corrupt sila. Pero, diba, nakikita nyo naman yung sa DepEd, for example na lang, magkano yung nasayang na pera? Almost 3 billion if I'm not mistaken. Saan napunta? Kawawa tayo. Alam nyo nang mali, pero sinusuportahan nyo pa din. Huwag na kayong magbulag-bulagan. Ginigising na kayo ni Trillanes sa katotohanan. Trillanes was reacting to what Duterte told his supporters in May 2022. We won't be accepted in heaven. Let's be frank. Duterte said, so I will just try. I will just bring you to hell and do not be afraid. I will wait for you there. We will stay together. Ito yung binitawang salita ni Digong noong 2022. So, Trillanes, the national chairperson of Magdalo, was among the personality who called on the International Criminal Court, ICC, to investigate Duterte drug war on drug campaign. Kasi guys, quote-unquote na, inamin na mismo ni Digong na anong ginawa niya kung bakit daw malinis ang Davao. Pinapatay niya yung mga may kasalanan. Which is very wrong na hindi niya dinaan sa konstitusyon. Hindi niya dinaan sa tamang proseso. Basta meron lang siyang matipuhang patayin, pinapatay niya, which is wrong. Huwag kayong magbulag-bulagan, guys. Itigil nyo yung pagiging fanatiko ninyo. Hindi naman kayo kilala ng sinusuportahan nyo. Diba? Mali na pinapahirapan ng taong bayan. Tapos kayo supporters pa rin kayo. Mali. Bulag na kayo. Magdalo earlier urged President Ferdinand Marcos Jr. to allow ICC investigator to conduct its probe on Duterte war on drugs campaign. In November, Marcos said that his government is studying whether the country should rejoin the ICC. Sana papasukin ng ICC para makamit ang hustisya ng mga taong nabiktima. Kasi kung totoong wala kang kasalanan, ba't ka matatakot? Diba? Kung totoo wala kang ginawang mali, ba't ka natatakot? Eto, katulad nito kay Bato. Kung alam mo sa sarili mo wala kang kasalanan, bakit takot na takot kang pumasok ang ICC? Right? Bakit gusto nyong patalsikin si Pangulong PBBM? Kasi checkmate kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, magising na kayo sa katotohanan. Gumising kayo. Nandiyan na tayo sa punto
na umamin na yung kanyang former hitman di umano. Ang daming pinapatay, kasosyo ang mga malalaking drug lord, 'di ba? Tapos kayo bulag pa din. Come on, guys. Binubuli na tayo ng China. Wala siyang pakialam, wala siyang reaction. 'Di ba? Tapos kayo bulag pa din. Come on, guys. Wake up. Wake up. Gumising kayo. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Addition at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.